Bagyong Isang lumakas na bilang tropical storm. Patuloy na kumikilos sa West Philippine Sea. Habagat mas pinalakas ni Bagyong Isang na nagdadala ng torrential rain at malalakas na bugso ng hangin sa Luzon at Metro Manila. Mga pagbaha at landslide warning nakataas sa ilang probinsya lalo na sa Zambales, Bataan at Cordillera. Magandang araw Pilipinas! Ito ang Pilipinas Weather ngayon. Kung bago ka, please like, share and subscribe para updated ka lagi sa panahon. Mga kababayan, ang Bagyong Isang ay huling namataan bandang alas 10 ng gabi na nasa layong 120 kilometers west-northwest ng Bacnotan, La Union. May maximum sustained winds ito na 55 kilometers per hour at may bugso na aabot sa 85 kilometers per hour. Mabilis na kumikilos pakanluran sa hilagang kanluran sa bilis na 40 kilometers per hour. Kung titingnan natin kahit hindi sobrang lakas ng hangin, ang bilis ng galaw niya ay importante. Ibig sabihin, mabilis itong lalabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Pero iiwan niya ang malalakas na ulan dahil sa habagat. Ang extent of winds ay sakop na malalakas na hangin ng Bagyong Isang hanggang 280 kilometers mula sa sentro nito. Ibig sabihin, hindi mo kailangang nasa mismong track para maramdam ang epekto. Mga kaibigan, ang signal number 1 areas kasama rito ang buong Ilocos Region, ilang bahagi ng Cordillera, Administrative Region at halos lahat ng Hilagang Luzon tulad ng Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Abra, Apayao, Benguet at Pangasinan. Ang signal number 1 ay nangangahulugang posibleng maranasan ang hangin mula 39 to 61 kilometers per hour sa susunod na 36 hours. Minimal to minor threat pero sapat para makasira ng mga mahihinang istruktura at tanim. Ito naman ang ating rainfall outlook. 100 to 200 mm na dami ng ulan sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro. 50 to 100 mm naman na dami ng ulan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Metro Manila, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Aklan at Antique. Ang ulan na ito mga kababayan ay posibleng magdulot ng pagbaha sa mabababang lugar at landslide sa bundok. Tandaan natin, saturated na ang lupa dahil sa mga nakaraang pag-uulan. Para naman sa ating sea conditions, sa karagatan, rough seas hanggang 3 metro ang taas ng alon sa Batanes at Cagayan. Paalaala sa mga mangisda ng maliliit na bangka, huwag munang pumalaot, mas mabuti ng ligtas kaysa magsisi sa huli. Ayon naman sa forecast track ng Pag-asa, patuloy itong gagalaw pakanluran at lalabas ng PAR o Philippine Area of Responsibility ngayong umaga o mamayang hapon, August 23. Posible pa itong lumakas bilang severe tropical storm bago dumiretso sa Hainan, China. Mga kababayan, malinaw na kahit hindi tayo direct tatamaan ng Bagyong Isang, ang habagat ang tunay na kalaban natin. Isipin nyo lang, parang kasama si Bagyong Isang na humihigop ng hangin at ulan mula sa dagat. Kaya mas malakas at tuloy-tuloy ang pagbagsak ng ulan dito sa bansa. Para sa ating magsasaka, maghanda na po kasi baka masira ang mga pananim lalo na ang palay at na malapit ng anihin. Mas mabuting isecure na habang kaya pa. Para sa mga mangingisda naman, kahit walang gale warning, delikado pa rin ang malalaking alon. Iwasan na muna ang panguhuli sa dagat o pamamalaot. Para sa mga estudyante at city workers, asahan ang mabigat na traffic lalo na kung sabay-sabay ang ulan at rush hour. Magbaon ng extra na pasensya at syempre payong o kapote. At para sa ating mga kababayan, sa bawat pamilya sa kanilang mga tahanan, i-check ang bubong, alulod at drainage. Mas mainam na ready tayo bago pa bumuhos ng todo-todo ang ulan. Ang pinaka-importante dito ay huwag maliitin ng ulan. Minsan mas malala pa ang dala ng habagat rains kaysa mismong bagyo. Mga kaibigan, para po sa ating daily Bible verse mula sa Psalms 46:1, God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. Mga kaibigan, kahit anong bagyo ang dumaan, may isang matibay na sandigan. Huwag tayong mawala ng pag-asa dahil ang Diyos ang ating kanlungan. At yan po ang ating detalyadong weather update ngayong araw ng Sabado, August 23, 2025.
2025. Mga kababayan, maging alerto, sundin ang abiso ng inyong LGU o local government unit at siguraduhin ang kaligtasan ng inyong pamilya. Para sa iba pang mga real-time weather news at analysis, huwag kalimutang i-like, share, and subscribe ang Pilipinas Weather Ngayon. Dahil dito, lagi kang handa, alerto at protektado. Ito ang Pilipinas Weather Ngayon. Ingat tayong lahat!